Well, the hearing on PI concerns several things. Ano? Yung una na gusto ko talagang tutukan is yung pag-aaral natin, paano ba mag-conduct ng PI na tama? So yung proseso, yung pamamaraan, yun ang gusto ko unahin. So palagay ko, wag naman ceasefire yan. Ano? Maganda yan kasi sila nagpupumiglas na magkaroon ng PI. Alamin natin yung tama. Hindi naman kami kontra sa tsa-tsa, kontra sa economic provisions. Ang kinokontrahan namin yung suhulan. Yan talaga hindi pwede. Ngayon, meron kasi 4 na agenda itong PI na hearing. Una, yung alleged bribery, deception, misleading statements doon sa signature. Andon din yung sa kay Senator Bato na privilege speech, Senator Risa. So, bale, yun ang isang agenda. Pero, yung isang agenda, yung Resolution 903 ko, yun yung nagsasabi na kinakailangan alamin natin paano gumawa ng tamang PI. Yun yung Resolution 903. At doon talaga pinapaliwanag natin na may tamang pamamaraan. Hindi ganito. So, that's what we have to do. The other thing that I wanted to also say is that tuloy-tuloy ang trabaho natin. Young Farmers Challenge pa rin ako. Magpa-finalist ng national. Ito yung mga under 30 na malikhain na mga mambubukid. Mga bagets na mga high-tech ang kanilang inventions and so on. Yung isa, Young Creatives Challenge naman, ito naman yung artist. Musiko, dati Metropop ako, diba? Tsaka experimental cinema, theater, lahat yan. At sa Young Creatives Contest. So tuloy-tuloy naman yung trabaho, sige pa rin. Yun nga lang, talaga naaabala tayo masyado nito. Ma'am? Yes, sir. My turn. Ma'am, can you read us again? Yung ano yung, di po ba, nandun kayo sa, naka-receive kayo ng message about the AKAP? Yes. Can you read it for us, ma'am? The exact message po. All soft project requests will pass to the office of the speaker. There's a new one, AKAP, which is almost the same as AIC. So, eto ma'am. Tapos nagulat ako, ano kaya yung AKAP na yan? Doon, nagkaintrigahan, binuksan namin, kinalkal namin yung GAA, nabulaga kami lahat. Pero bang unlike the AIX and the TUPAD na merong committed na 20M, sa AKAP ba meron din? Di ko alam Baka hindi na ako padalhan ng daldal ko Pero ma'am, ano yun, no? Sabi nyo nga, merong certain number of families to be covered, the 5,000 per family. Parang may press release ako na nabasa. Kailan ba yun? November pa ba yun? PNA, ma'am. PNA, di ba may press release, tigpa 5,000 pesos, 12 million families ang i-cover. Yun na ba yun? Parang yun Ano ba meaning ng AKAP? Yakap ba yun? Palibasa Valentine's, ano? Ma'am, yun nga, you mentioned na parang ang tanong nyo rin kanina, merong PR, may release from the Office of the President na gagawin bigas. And then ang tanong nyo, eto na ba yun? What if eto po yun? Meron bang ceiling violation for that? Hindi, para sa akin, kung ano man, dapat ipaliwanag ng maigi, no? At saka, alamin natin kung 60 billion ba yan? Malaki-laking halaga yan. Malaking tulong yan sa ating PUV operators and drivers. Malaking halaga yan sa solo parents at sa seniors. Ang laki ng 60 billion. So, saan galing yan? Unang-una, paano na-source yan? At saka, DSWD, kung hindi nila alam i-implement yan, paano ba yan? Miski DBM, di malaman kung paano i-re-release. Kasi walang maliwanag daw na IRR. So, I just need clarity, no? Palagay ko yung sinasabi ng iba, kasi nag-press release, mabilis pa sa 4 mag-press release, binabanatan ako na kontra-ayuda daw ako. Ako nga si ayuda girl hindi ko nga maintindihan bakit sinasabi kontra-ayuda. Okay ako sa ayuda, ipaliwanag lang ninyo. At saka pantay-pantay, wala namang gulangan. At saka dapat umabot talaga sa mahihirap at nangangailangan. Unahin natin yung napinsala sa Davao, yung namatayan, yung mga nalindol, nasiraan ng bahay, yung mga sunod-sunod na sunog, na landslide, yung sunog, Marso na. Ang dai-dain ng sunog, halos sa araw-araw, kahit hindi pa Fire Prevention Month. So,
I mean to say, ang dami-dami talaga nangangailangan. Tulungan naman natin yung mga taga-Benguet, hindi na nabebenta yung mga gulay. Tuloy pa rin ang papirma. Ano ba naman yun? Oo. Ma'am, and safe to say, Sa mga ngayon, may pag-solo, merong... ma'am, safe to say na parang kahit paano may red flag. Wala, nagre-reklamo si Bongo. Sabi nga niya, walang pera sa AIX at sa pagtulong, pero may bilyon-bilyon sa papirma. Ma'am, yung isang red flag for you is bakit kailangang dumaan ang request sa Office of the Speaker? Well, the red flag for me is the magical appearance of an entirely new project and program named ACAP, which acronym I don't even know what it represents. This is not the way government operates. As you know, we take such a long time, and there are so many researches and studies and pilots before it becomes a mainstream program. But it's clearly a mainstream program because it's such a huge amount. So, the other question is, bakit sumulpot lang pagkatapos ng BICAM? Bakit ganun? Eh di ba magdududa ka kung biglaan at saka dulu-duluhan? Parang itong PI, bakit inilunsad bago magpasko at nangolekta ng pirma habang nag-recess? Parang, di ba, magdududa ka, bakit pinapalusot ng ganyan? Ma'am, kanina, dalawa na lang. Kanina merong release si House Deputy Speaker Gonzales. Opo. And according to him, ito naman daw kung AKAP ay lumusot talaga with the approval of the Senate. Ayun na nga ang during the BICAM. tatanungin namin. Kasi yung ibang senador, baka alam nila. Pero sa ngayon, wala pa akong nakikilalang senador. Nagtatanong naman ako, tinatanong ko bakit nakalusot yan at bakit sa budget na pinanghahawakan ko. Wala namang ako nakitang ganyan. Sa ngayon, wala pang nakakapagpaliwanag na nakita nila o kinonsulta ang Senado. Daw mga ayuda sa kapos ang kita program. Yan yung AKAP. Ayuda sa kapos ang kita program. Baka lahat ng tao dito sa kwartong to qualified. Ma'am, last na lang, ma'am. So, Ma'am, last na lang from my end. baka qualified yung buong media, huwag tayong mag-iyakan. Ma'am, yung sa next hearing, so aside from Attorney Red Tuazon and Greg Garcia, sino pa? And also, what will Well, I happen? think because of this alien foreign project ACAP, we'll have to call Secretary Gatchalian, no? Kailangan ipaliwanag, no? Kung ano ito. And DBM Pero, Secretary. and the DBM Secretary perhaps. I don't know. Alam mo, tinatamad na ako mag-hearing eh. I want to move on dahil sa totoo lang, we're not a prosecutorial body, no? Our primary goal is to investigate purely in aid of legislation. Yun ang una, no? So in aid of legislation, unang-una, pinaka-importante sa akin, paano ba talaga magkaroon ng People's Initiative? Palibhasa, first time natin magkaroon ng PI sa Pilipinas. Sa buong kasaysayan natin, CONCON at CONAS ang kinagisnan natin. Ngayon lang to eh. So, for me, yun ang una. Paano pa gawin tong tama? We're not obstructionist like some of the congressmen have said. Di naman namin tututulan lahat, pero gawin naman sa tama. So, paano nga ba yung tama? Yun ang pinaka-importante sa akin. Tapos, sa ikalawa, syempre, itong mga social protection programs na hindi naman ine-exploit. All these safety nets that have become so urgent and so important to the average Filipino family have to be reviewed. Ako nga, sa pakiwari ko, dapat i-consolidate na yan sa iisa eh. Kasi ang gulo-gulo na eh. Yes. At kung minsan isang pamilya o qualified sa elderly, tapos qualified din sa cash for work, tapos yung ibang pamilya, naghihikahos, wala natanggap kahit isa kasi hindi nalista. Ang labo eh. Isang minsana na lang, maayos na lista, at yun na ang gamitin. Yun ang problema, nauuwi sa kanya-kanyang lista. Ngayon, yung lista, idadaan pa ka sa kung sino-sinong opisyal. Idadaan pa sa LGU memo. Iko-convert pa yung cash. May kikita na naman sa bigas.
Yung isang katutak na smuggled sa kanya-kanyang bodega, ay ano naman, naku, piyesta na naman to. Ma'am, ano ang likely recommendation nyo as far as the case of Oñate or Perma is concerned? Wala pa ako dun eh. Wala pa ako dun. Sabi ko nga sa inyo, ang totoo na, torpe kami kahapon eh. Talagang nabigla kami sa sunod-sunod na revelation na hindi nagtutugma. Pati yung mga timeline eh. Nag-umpisa sa November, nagtagpo ng December, pero yung tao nag-organize lang ng Pebrero, hindi sila magkakilala, biglang magkakilala pala sila at may mga picture. Ano ba ito? Sandra, with your permission kasi live streaming tayo sa Facebook, nagpadala dito ng kopya sa akin na you were one of the signatories of the special provision on AKAP, ma'am. Sa BICAM report on AKAP, signed by you. Ganon? Yes, ma'am. Ganon? Sure ka? Yes, ma'am. Lahat naman kami nagsasign eh. Hindi, lahat kami nagsasign talaga. Special provision on the Ayuda. Oo. Okay. Special provision on the budget 2024. Alamin ko yan. Alam mo, ang problema, electronic signature kami lahat. At saka, ang ginagawa ngayon, talagang nilalagay yung signature namin pagkatapos na. Picture taking lang kami. Post after the fact. Kaya nga mali itong proseso. Malamang kailangan rin aralin natin itong proseso ng BICAM. Kung talagang po pwede yung ganyan. At kung kasalanan namin at nagkulang kami, kasi tiwala kami, hindi naman gagamitin yung mga signature namin. Tiwala rin In ako good faith. na wala namang gagawin na masama. In good faith. Nagugulat naman tayo ngayon. Ibang klase na eh. Sarah, Lahat kami pumipirma ng BICAM, tapos yung pinal, iba. Doon ka naman magugulat. special provision nga, ma'am, no? Kaya nga very special. Yeah. Indeed. Sandra Sherry. will be the Sandra. Sandra, you will be the last question kasi meron pang hearing si ma'am. So, take it away. Last question. May take it away. Buhay pa? Buhay pa si Joker Rino. Jocorina, ganun ba yun? Po. May isang article kasi that mentioned na sinabi niyo daw po congressman yung nag-text sa inyo or So, galing ko. text blast siya, pero from a congressman? No, this one comes from the office of someone of the House of Representatives. And then yung ibang congressman, kasi tinatanong ko. I see. Si Sandro ba yun, ma'am? Congressman Sandro ba yun? And then may earlier article that says syempre yung pong Hindi, todo, alam mo naman yun. Love mo yun eh. Todo defend. Oo, pero love ka rin nun. yung Sometimes. yung context po nung pamimigay ng bigas under 4Ps. Pero would you siguro suggest to your brother na if you recall, there's a rice assistance program under the 4Ps. Meron talagang 600 pesos dyan dati. Matagal na namin sinasabi ni Senator Cynthia Villar na i-convert na yan sa mismong bigas para mabili yung bigas ng ating magsasaka, para mabuhay yung local. Hindi naman na isatupad. They actually have a rice assistance program. But if you recall, Sandra, hindi ba itong 4Ps na ito, nagsimula to dahil naging fertilizer scam, naging bigas importation scam. Sang katutak na yung scam natin. Kaya, naisip nga at sinabi ng mga consultant mula World Bank, ADB, sa iba't ibang lugar, na sa South America, Mexico, and these other places, cash na yung binibigay. Para wala ng middleman na kumikita sa bigas, sa fertilizer, sa gasolina, at sa kung ano-ano. So, I think that was the purpose. So the question is policy now reversing itself? Babalik na naman tayo to give goods. And are we certain that we have enough controls and safeguards in place so that the scams of the middleman, the procurer, the supplier, the contractor, and even their co-conspirators within government will not once again exploit these programs? But may concern po ba kayo na baka akap yung fund na matap for that? I'm totally confused. Like I told you, I know nothing about the ACAP. Now they're telling us that our signatures were attached. I have no clue what these things are about. So, ang hinihingi ko, clarity. Baka naman maayos. I mean to say, baka naman
may tamang dahilan. Maybe there's an emergency of some sort. My question is, may QRF naman for emergencies. Yung Quick Response Fund ng DSWD, DA, DPWH, ba't hindi yun ang ginamit? Yung DA nandun, kung bigas. Bakit biglang LGU? So, I don't know. There's a great deal of confusion and I have more questions than answers. At kahit I may solution, wala pa rin akong solution dito. Ma'am, last clarification, yung under ACAP, so a portion is... It's very difficult for me to clarify kasi hindi klaro sa utak ko eh.